Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Maganda bang business ang resort or Airbnb? Okay, yan ang pag-uusapan po natin, ang pros and cons. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Whether you like it or not, napaka-popular na negosyo ngayon yung tinatawag na resort at Airbnb. Kailangan po natin maintindihan muna. Ano ba yung mga pros and cons po nito bago tayo pumasok? Una, pag-usapan muna natin yung initial investment. Ang pagpapatayo ng isang resort ay nangangailangan ng malaking kapital. Kailangan mo ng budget para sa construction, interior design, permits, and landscaping. Pero naman sa Airbnb noon, mas maliit siguro ang initial investment mo. Lalo na kung meron na kayong existing na property. Ang kailangan lang improvement, renovation, tapos pwede mo nang paupahan. Pero tatandaan na, kahit na mas mababa ang initial cost ng Airbnb, kailangan mo rin maglaan ng pera sa maintenance, utilities, customer service, at kailangan mo mag-budget sa bawat aspeto para hindi ka malugi. Ngayon, tignan po na namin ang management side po. Ang pagmamanage po ng resort or Airbnb ay hindi biro. Bakit? Kailangan po araw-araw may operation yan. Una, booking, di ba? Para makakuha ng kliyente, cleaning services para malinis, guest management, at syempre marketing. Kung ang resort mo, ang plano mo, kailangan mo syempre ng mas malaking team. Iba't ibang department, may housekeeping, may maintenance, may front desk. Pero sa Airbnb naman, mas simple. Bakit? Kung isa o dalawang units lang, isang tao lang magpapatakbo, make sure lang na mabibigay ang susi. Tapos bago mag-checkout, ma-check lang kung may mga gamit na nawawala o may nasira, pwede na magpatakbo. So, mas simple po ang Airbnb. Ngayon, tignan po natin ang profitability or tinatawag na ROI. Sa resort po, medyo mas matagal po ang pagbalik ng ating kapital. Diba? Pero kung prime, kasi dahil nga mas malaki ang gastusin mo, mas malaki ang operational expense mo. Pero ang kagandahan naman dito sa resort, kung consistent ang booking, parati kang max out, no? Parati kang sold out, ay mas madali pong maibawi. Sa Airbnb naman, mas mabilis po ang ROI. Bakit po? Kasi mas kaunti ang puhunan at syempre naman, kung mataas ang occupancy rate, mas madali pumasok ang pera. Pero tatandaan, seasonal ang turismo. Lalo na kung ikaw ay nasa tourist belt. Kung off-season po, mas kaunti po ang pumapasok. And last but not the least, bago nyo pasukan yan, i-check nyo na rin yung iyong lifestyle consideration. Ano po yung lifestyle ninyo na babagay sa pagpapatakbo ng ganitong negosyo? Ang pagpapatakbo ng resort or Airbnb kailangan po ng oras, dedication. Hindi lang yung pag-trip mo lang tsaka ka mag-host. Minsan, kahit hindi mo talaga this oras ng gabi kung kailangan po ng client nyo, kailangan nyo pumunta. Marami ang kailangan nyong gawin para tayo maging successful. Kailangan isaalang-alang ano po ang magiging impact ng pagninegosyo sa inyong personal life. Anong mas maganda, Airbnb or resort? Kayo lang po makakasagot niyan. Pag-aralan nyo muna, pagplanuhin nyo muna, at ano ang babago sa inyong lifestyle. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Korte sa Quezon City gustong ipalipat ng kulungan si Pastor Apollo Kibuloy. Habang ang Senado isinusulong pa rin sa kanila na mapunta ang kustodiya ni ex-mayor Alice Guo. VP Sara Duterte o kahit mga kinatawan ng kanyang opisina, no show sa pagpapatuloy ng budget hearing para sa Office of the Vice President sa Kamara. Public health emergency, inirekomenda ng madeklara sa Cebu City dahil sa paglobo ng mga kaso ng dengue. At kapatid nating si Khaled Karen, ikinasal na sa United Kingdom. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang
Tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagkalasog-lasog ang katawan ng dalawang mekaniko matapos mabangga sa truck ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Nueva Vizcaya. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kayla Makantan. Patay ang dalawang mekanikong sakay ng motor matapos sumalpok sa nakaparadang trailer truck. Madaling araw kahapon, pauwi na sana ang magkapitbahay sa Purok Don Mariano, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nang makarating sa kalsada ng Magsaysay, hindi nila naaninag ang nakahintong trailer truck at bumangga rito. Halos magkalasog-lasog ang katawan ng dalawang lalaki, edad 20 at 21. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi nasiraan ng truck kundi natulog pansamantala ang driver. Pero hindi raw maayos ang pagkakagilid nito at wala ring ilaw. Nasa kustodiya siya ngayon ng pulis. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting into double homicide and damage to property ang driver ng truck. Isang senior citizen naman ang nasawi sa Negros Occidental matapos siyang mabangga ng matulin na delivery boy. Umaga nitong linggo, tatawid daw sana noon ang 72 anyos sa Siloreto, Sandico, bandang Barangay Mabini, nang mabangga siya ng motor na minamaneho ng 23 anyos na rider. Tumila po na halos 30 metro ang layo ang biktima na idineklarang dead on arrival sa pagamutan. Ang rider, itinakbo rin sa ospital at patuloy pang nagpapagaling. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat madamay sa politika ang healthcare sector ng bansa. Sinabi niya yan sa pamamahagi ng PCSO ng mga bagong ambulansya sa mga local government units. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Huwag politikahin ang healthcare system at resources ng pamahalaan. Yan ang bili ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pamamahagi ng ambulansya sa mga LGU. Ang instruction ko talaga, nung kami bagong upo, ang instruction ko talaga kay GML, sabi ko sa kanya, alam mo, pagka pinag-uusapan ng ambulansya, healthcare na yan, buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Iyan ang mahigpit na paalala ni Pangulong Marcos sa mga lider ng lokal na pamahalaan. Kasabay ito ng pamamahagi ng 129 na patient transport vehicle o ambulansya ng PCSO. Kabilang sa mga tumanggap nito ang mga lugar sa Calabarzon, Region 3 at Cordillera Administrative Region. Ayon kay PBBM, batid niyang may palakasan system sa LGU. Dahil alam ko naman ang sistema na nung gobernur ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangan lumapit ng mga local executive para magkaroon ng ambulansya. Target kasi nilang mabigyan ang lahat ng munisipalidad sa bansa. Binigyan din ni PBBM ang halaga nito para sa mas maayos na healthcare system. No matter how many hospitals and health centers we build, no matter how many medical health professionals we employ, and no matter how much equipment we acquire, it would all be devoid of meaning and purpose if patients cannot reach them in moments of need. Aabot sa 2.1 million pesos ang halaga ng bawat ipinamahaging ambulansya. Bukod sa mismong unit, may kasama na itong essential tools gaya ng oxygen tank, stretcher at wheelchair. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Nasa abroad na umano ang tumulong kay dismissed Banban Mayor Alice Guo na makatakas sa bansa. Git pa niya, walang taga-gobyerno na tumulong sa kanila. Magbabalita, si Ria Fernandez. Sermon mula sa mga senador ang sumalubong kay Alice Guo matapos niyang takasan ang mga nakaraang hearing ng Senado tungkol sa kanya at umano'y kinalaman niya sa iligal na pogo sa bansa. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Marami ka litrato naka-peace sign ka pa and all smiles.
Simula pa lang din ang pagdinig, halatang gigil na agad ang mga senador kay Alice Go. Ayaw niya kasing sagutin ang tanong kung siya ang Chinese na si Go Waping. Kahit nilabas na ni Senator Risa Ontiveros ang dokumento mula NBI na parehas ang fingerprints ni Go Waping at Alice Go, ayaw umamin ng dating alkalde. Gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Kaya ang mga senador, tinanong sino at ano bang death threat ang sinasabi ni Alice Go. Hindi ko kasi masabi po in public kasi nga po may safety problem nga po ako. Pinaglalaruan mo ang aming batas. Pinapaikot mo ang mga Pilipino. Tinanong din si Alice kung may Chinese passport ba siya. Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. Sa kalagitnaan ng pagdinig, muli siyang sinight in contempt. Isa pang nagpainit ng ulo sa mga senador ay ang kwento ni Alice na nagyate sila sa isang pier sa Maynila para makatakas ng bansa. Pero ayaw niyang sabihin kung sino ang may-ari. Dahil di mapiga si Alice, pinayagan na siyang isulat na lang ito sa papel. Isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Kinalaunan, isinulat din ni Alice kung sino ang tumulong sa kanila. Pero giit niya, walang Pilipino, walang taga-gobyerno o taga-immigration na tumulong para makatakas sila. Di man binanggit sa hearing pero napag-alamang isa itong Chinese na nasa Taiwan na at may hawak na 5 passport. Nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So, nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din So, talaga. hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Pero ang taong huling tumulong sa kanila ang nagbabanta raw sa kanilang buhay. Kwento pa ni Alice, matapos ang ilang oras na biyahe sa yate, lumipat sila sa isang malaking barko kung saan nasa iisang kwarto lang daw sila nila Sheila at Wesley Go. May isang babaeng Asian daw ang tumulong sa kanila. Habang nasa biyahe, pinagbawalan pa raw silang gumamit ng cellphone. Inusisa rin sa pagdinig ang relasyon ni Alice Go kay Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Pero kahit nagmatigas si Go na magkaibigan lang sila ni Kalugay, naniniwala si Estrada na mukhang higit pa raw rito ang kanilang koneksyon. Yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Isa pang ipinresenta ni Estrada kay Go ang Certificate of Business Name Registration mula sa Department of Trade and Industry para sa aqua farm na halaw umano sa pangalan ni Go at Kalugay. Hindi itinanggi ni Go na business venture nila ito, pero hindi raw ito natuloy. No-show pa rin sa pagdinig si Mayor Kalugay na meron umanong medical concern. Ipinasabpina na muna siya ng Senado. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Sa ibang balita, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang magkakambal na low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Pero may posibilidad pa umanong pumasok muli ang mga ito sa bansa bandang Huwebes. Ngayon pa lang, namomroblema na ang mga magsasakang magpapatuyo ng palay. Pero may solusyon daw para dyan ang isang grupo ng mga estudyante. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Dito sa Pilipinas, hindi na bago ang pagpapatuyo ng palay sa gilid ng kalsada o sa highway. Pero may solusyon na raw para hindi natin gawin yan. Marami ang nakapansin sa viral TikTok post ng isang estudyante mula University of Perpetual Help Dalta, Calamba. Dito, ibinahagi ni Romhart Aninaw ang kanilang thesis project na pampatuyo ng palay. Pero ang unang pong tanong namin is, ano po yung mga nagiging problema tuwing December na anihan. And din pa lang po sa isang tanong na yun, halos doon na lang din po talaga umikot yun kasi sila na po agad nagsabi na ang problema din po na
kinakaharap ngayon pag birth months is maulan po, mabaha. And Binawal na rin kasi ng DPWH ang pagbibilad ng palay sa kalsada dahil takaw aksidente. Kaya naman binuo ng grupo ang dual-powered palay desiccator. so yung ginawa po namin is designed for rainy season and para po ang makagamit po talaga sa mismong farmers. Mula sa pangalan mismo, pwedeng paganahin through electricity o pagpepedal ang makina. Mapapansin din dito ang isang drum na may chamber sa loob. Sa loob po, meron pong chamber, meron pong maliliit na butas po na mas maliit pa po sa palay. Yung butas na yon, nare-regulate niya yung pagpasok ng heat through dun sa mismong chamber. Since nga po maliliit yung butas sa pinaka-chamber, hindi po siya makakasunog. Hindi raw biro ang kanilang pinagdaanan bago masabi ang mga salitang thesis defended. Mula sa theory, designing, hanggang sa mismong pagbuo, halos 2.5 taon ang itinagal bago masolidify ang kanilang imbensyon. Sa ngayon, ang plano raw ay mapatent ang palay desiccator pagkatapos ng kanilang board exam. Nung na pirma na din po yung mga clearance namin, parang nabunutan na po kami ng tinik sa nga po, sa wakas. Tapos na rin kami sa journey namin. Gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang mga pagkakataong tayong nakakikita lang ang makakaintindi at maaaring makatulong upang sabay-sabay tayong umangat tungo sa maunlad na bukas. Mobile Journal Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, posibleng paglipatan na kulungan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Quezon City, i-inspeksyonin na raw ng mga otoridad. At Vice President Sara Duterte o kahit na sino mula sa kanyang opisina, hindi sumipot sa budget hearing ng kanyang opisina. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Wala ni isang representative at dumating mula sa Office of the Vice President sa budget deliberation ng Kamara ngayong araw. Para sa detalye, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, may magiging epekto ba yung hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte o maging ang kanyang kinatawan sa budget hearing? Cheryl, sa kasalukuyan nga ay kinakausap na ng mga kongresista ang Commission on Audit para malaman nila kung ano ang mga susunod na gagawin na aksyon para sa budget ng Office of the Vice President. Bago pa magsimula ang budget hearing, nagpadala na raw ng sulat si VP Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez. Dito sinabi ni VP Sara na naisumite na ng kanyang opisina ang lahat ng necessary documents kaugnay sa kanilang 2025 budget proposal. Kaya hindi na kailangan ang kanilang presensya. Pero Cheryl, umpisa pa nga lang ng hearing ay nagkainitan na ang mga mambabatas. Nasabi kasi ni Representative Dante Marcoleta na baka kaya absent ang OVP ay dahil sa nangyari noong nakaraang hearing. Kaya naman suhestyon ni na Marcoleta at Representative Isidro Ungab, tapusin na lang ang deliberasyon sa budget ng OVP at huwag na raw tanggapin ang iba pang mga katanungan. Sinabi rin ni Marcoleta na you have to respect the office of the Vice President. Sa init ng kanilang diskusyon, pansamantalang sinuspinde ng chairperson na si Congresswoman Stella Luz Kimbo ang 2025 budget hearing. Matapos ang ilang minuto na pagdesisyonan ni Kimbo na magbotohan ang komite kung patuloy na bang ito-terminate ang hearing. 3 ang in favor sa termination, habang 45 naman ang not in favor, dahilan para ipagpatuloy ang pagdinig. Dahil na rin sa presensya ng Commission of Audit Congressman Fahad bin Abdul Malik Tumawis, umiikot ang diskusyon ng Kongreso sa paggamit ng pondo sa satellite offices at mga programa ng Office of the Vice President. Naungkat ang issue sa pagkakaroon ng overpriced na rent expense kung saan umabot na sa 10 branches ang satellite offices ng OVP sa bansa.
Kaugnay nito, aabot na raw ng 53 million pesos ang nailaang pondo para sa mga opisina ng Vice Presidente. Pinag-usapan din ng komite ng OVP ang kalusugan food truck program ng Vice Presidente na nagpakita ng issue sa kakulangan ng maayos na management. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga pagkaing malapit na sa expiry date at hindi pagtago nito sa mga ventilated storages. Napag-usapan din sa hearing ang halos 65 million pesos na unliquidated amount sa hunger and malnutrition programs mula sa OVP. Cheryl, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagdinig ng kongresista para dito sa budget hearing ng Office of the Vice President. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Pinalilipat na ng kulungan ng korte sina Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang akusado na nakapiit ngayon sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Base sa utos na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106, inatasan nito ang PNP na ilipat na si Kibuloy at Crescente, Canada sa New Quezon City Jail sa Payatas. Habang sa female dormitory ng Quezon City Jail sa Camp Karingal naman, pinalilipat sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Hawak na ng mga pulis ang 5 dahil sa kasong child abuse at human trafficking. Nakaschedule silang iharap sa korte via video call para sa arraignment sa Biyernes. Kanina naman, una na silang binisita ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Nag-inspeksyon sa loob si Fajardo at nakausap si Kibuloy. Inamin nitong nag-a-adjust pa siya sa kulungan. Pero tiniyak naman ng PNP na walang special treatment sa kanya at kay dating Banban Mayor Alice Guo. Sa puntong ito, makakausap natin si BJMP spokesperson, Chief Inspector J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Sherin. Opo, kailan nyo po natanggap ito pong utos ng RTC at na-inspeksyon na rin ho ba yung kulungan sa Quezon City Jail kung saan ipinalilipat po sina Pastor Apollo Kibuloy at iba pa niyang kasama? Opo, Ma'am. Ngayong araw po din namin natanggap itong court order ng commitment dito sa BJMP Quezon City Jail. At ngayong araw, pinag-utos din po ng Chief BJMP na mag-inspect at check ng seldang paglalagayan niya. At sinisigurado po din po ng aming Chief BJMP na dapat ay kung ano ang ordinaryong PDL na selda nila, ayun din ang paglalagyan niya. At sa ngayon po, nakahanda naman po kami, andito po kami, kung ano pa man po ang, kung matatransfer po ngayong araw. Kung yung sinabi nyo po kung ano man yung pagkukulungan ng mga iba, yung mga kulungan, yung ginagamit na kulungan ng iba pa, ay ganun din ang mangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. Ibig pong sabihin may mga kasama siya sa isang selda or solo ba yung kulungan? Ito pong selda na ito ay pangsampuan. Ito po ang design dito sa Quezon City Jail. At base po sa security assessment, pwede po silang magkasama nung kanilang co-accused. At sa ngayon po may bakante pa naman po mga selda dito kasi na 4,400 po ang capacity ng jail facility na ito. So ang mangyayari po, kahit na 10 yung kaya pong i-accommodate ng isang selda, ay ilalagay muna po sila sa isang selda na 2 lamang po silang magkasama ni Canada. Tama po, Ma'am. Ito po yung ordinaryong selda lang. 2 po sila doon. Of course, for security assessment din natin while waiting pa. Ganon din po lahat ng mga bagong dating dito at bagong commit. Hiwalay pong selda sila. Ano po bang itsura ng isang selda po dyan sa New Quezon City Jail? May sarili po ba yung banyo? Paano po ba? Paki-describe nga po sa amin. Ito pong selda na to nasa 40 square meters na kasya ang 10 PDL base sa ating standard. Meron po itong 5 double bed na bunks. May sariling banyo pero may takip lang po para sa privacy pero walang pinto na banyo. Tapos napapaligiran po ito ng rehas. Opo. Meron din po ba paano po yung source ng hangin? Paano po ba?
May Yes, ma'am. Well ventilated po itong facility na ito. This is a 6-story building dito sa Payatas na tagusan naman po ang hangin. Okay. All right. So kailan po inaasahan ang pagdating nila? Ngayon po, inaasahan po namin ngayong araw, bagamat of course, we are waiting for the coordination of the PNP Custodial Center din po. But the BJMP is prepared. Opo. So anytime today or pwede rin pong sa ibang araw just in case na may apila po? Tama po, ma'am, kasi as far as we know, meron available case po itong sa Quezon City na RTC na court order. And kung ano naman po ang mangyayari ngayong araw o sa susunod na araw, nakahanda po tayo, may oplan na, nahanda na rin po ang facilities, ready rin po ang BJMP. And we assure na wala pong VIP treatment dito. Alright. Yung mga babaeng akusado naman po, aasahan ba na may sarili silang piitan sa female dormitory din ng Quezon City Jail? Yes, ma'am. Ganun din po. Hiwalay po kasi ang panlalaki at pambabae nating kulungan. Meron pong hiwalay na dormitory sa loob ng Camp Karingal, Quezon City na nandun po ang selda nila na nakahanda na rin po. Okay. Pero unlike po dyan sa bagong kulungan, the new Quezon City Jail, sabi niyo po medyo maluwag-luwag pa, no? Marami pa pong bakanting selda. Ganon din po ba doon sa female facility? Magkaiba po ang situation natin, although maluwag din naman po doon, pero hindi po kasing luwag dito sa male dormitory. Ito po, yun po kasi ay lumang facility, ito po ay bagong facility dito sa male dorm. Sir, doon naman po pagdating sa seguridad, aasahan po ba na magkakaroon ng dagdag na security personnel? Dahil hindi naman po natin may kakaila na high-profile case po itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Yes, tama po, ma'am. Considering ang high-profile case yan, may mga augmentation po tayo na ibang personnel na hindi taga Quezon City para magdagdag seguridad dito. And sa part naman ng BJMP, we assure ang safety and security ni Mr. Kibuloy habang nasa BJMP custody kung dadalahin po siya. Again, ang sinasabi nyo po ay hinihintay nyo na lang pong makipag-coordinate sa inyo ang PNP custodial. Tama po ba? Tama, ma'am. Kasi ang proseso po talaga ng commitment, kahit sino naman pong ordinaryong nakulong o naaresto ay pinadala po ng ating law enforcers o PNP sa aming jail facility for the processing of booking and commitment nila. Okay. Marami pong salamat for the details. Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera ng BJMP. Magandang hapon po. Pinag-aaralan ng Cebu City Health Office na magdeklara ng public emergency dahil sa dengue. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May to Cheryl, inaaral na ng Cebu City Health Office na may deklara ng public health emergency sa patuloy na tumataas ng mga kaso ng dengue. 1,363 dengue cases na kasi ang naitala ng DOH Region 7, Cebu City mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, kung saan 8 na ang namatay. Kung kaya nag-recommend na si Cebu City Health Officer Daisy Villa ng Public Health Emergency para sa Cebu City. Suportado naman ni Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ang suhestyon. I-recommendar niya o niya rin daw ito sa Cebu City Council upang makapagdeklara ng state of calamity dahil sa dengue cases. Bukod dyan, sa Cebu Province at component LGUs, nasa 4,578 cases at 14 na ang patay. Habang ang Bohol naman ang may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Central Visayas. Sa laing dakong balita, Cheryl, nakumpiska sa Baybas kagabi ng PDEA Central Visayas ang 5 kilo ng 34 million pesos worth ng shabu sa Tagbilaran City sa Bohol. Nangyari ang operasyon sa Barangay Dampas kung saan nahuli ang 42 anyos na si Robert Tiro. Dala ang 5 malalaking pakete ng shabu sa loob ng sasakyan. May nakapag-tip daw sa PDEA sa bentahan ng illegal na droga kung kaya nagkasa ito ng operasyon. Isang buwan din itong minamanmanan ng mga otoridad. Napagalamang tsuhin pala si Tiro sa isang suspect na naaresto sa Lapu-Lapu City na nahulihan din naman ng 2 kilo ng illegal na droga
ang pamangkin. Isa pang balitang dako, Cheryl, nasunog ang 13 bahay malapit sa baybayin ng Bangpiruhan, Barangay Tayod, sa bayan ng Konsolasyon, Cebu, mga alas 7 kagabi. Wala namang naitalang mga nasaktan sa sunog kagabi pero ang damages ay umabot sa 250,000 pesos. Iniimbestigahan pa ng bombero ang mitsa ng apoy pero ayon sa mga residente, nagsimula ito sa isang karton ng nagpaglalagyan ng itlog o mga egg trays. Makinig mga dagkong balita gikan sa Subo ug sa Visayas. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Nanindigan si Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat mapunta sa Senado ang kustodiya kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang arrest warrant daw kasi na galing sa Senado ang tanging valid arrest order. Ito rin ang dahilan kaya naaresto sa Indonesia at napabalik sa bansa ang dating alkalde. Kaugnay niyan makakausap natin Senate Majority Leader Francis Tolentino. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Tol. Ay, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa inyo mga tiga-subaybay. Magandang tanghali po. Senator, ang inyo pong argumento ay dapat nga po ang kustodiya ay nasa Senate. Para po mas maintindihan po ng ating mga kababayan, bakit po? Alam niyo po kasi, yung sang-ayon po sa umiiral na batas, kahapon, ang ito po ay sinusugan din ng Department of Justice. Ang valid lang po na warrant kahapon, kaya nakapiit si Miss Alice Guo, ay yung warrant ng Senado. Kasi po yung galing sa husgado ay mali po yung pinag-file ng kaso. Sang-ayon po sa Republic Act 10660, dapat po i-file ang kaso sa isang regional trial court, labas po doon sa judicial region kung saan siya nag-uopisina. So dahil po siya ay nag-uopisina nag-opisina po sa Tarlac, hindi po dapat sa Tarlac din. Ang purpose po ng batas ay para maiwasan yung impluensya. Kasi ma-impluensya pa po siyang tao. Kahit hindi na po siya mayor ngayon, kanya pa rin naman yung vice mayor, kakamping niya yung mga konsehal, may impluensya pa rin po siya kahit papano. So ang Supreme Court po ay naglabas ng circular noong 2019 na nagsasabi na pag nag-file sa maling venue, ay dapat po ilipat doon sa pinakamalapit na judicial region na iba. Dito po, akin pong sinukat yan, ang susunod pong judicial region na malapit sa Tarlac ay ang Nueva, una po ay sinukat namin po pwede po sa Pangasinan, subalit may na-involved din mayor ng Pangasinan, so Valenzuela po ang lumalabas. So kahapon po sa hearing, lumalabas, sa batas po kasi, pag mali po yung jurisdiction, invalid po yung warrant of arrest. Okay. So, ang valid kahapon na warrant of arrest lang ay yung warrant ng Senado. So, ang pwede pong gawin ay ganito. I-withdraw po ng ombudsman yung information at i-file sa tamang kaso o dili kaya yung Regional Trial Court ng Capas, Branch 109, ay i-refer doon sa Valenzuela. Sang-ayon po sa Supreme Court Circular. Maitatama na po lahat yan. Senator, ayon naman po sa ombudsman, inihain nila sa Capas Tarlac yung criminal case dahil na-dismiss na ito sa pwesto. Opo, tama po yun, pero ang pinag-uusapan po dito yung impluensya. Ang impluensya po ni Bamban Mayor Alice Guo ay nandun pa rin. Kahit po siguro sa loob ng 3 taon, ganon pa rin kalawak yung impluensya niya. Ulitin ko po, kanya pa ho yung vice mayor doon, kanya pa rin yung acting mayor doon ngayon, at pati mga konsehal at kapitan. So, ang pinagbabawal po ng batas ay yung impluensya. At makikita niyo po yun doon sa records ng Senado. Sinabi ko po yan kahapon, noong po nagdebate tungkol sa batas na ito, yung matandang Senator Pimentel at matandang Angara, ang pinag-uusapan nila, mailagay sa husgado
na walang impluensya para patas po. Patas po ang desisyon. At saka tingnan niyo po ito. Siya ay nakapiit sa Krame, tapos ang hearing niya ay sa Tarlac. Ganun kalayo po yun. Opo. Opo. Kalayo po yung Babeya. Mahigit 3 oras po yun. Oh, okay. Yun pong naman po, sabi niyo po, kailangan ay, so invalid. But who would decide or na invalid po ito? Kailangan may mag-desisyon. Ang pinakamabilis na po dito, yung Kapas Court, sundin niya yung Supreme Court na merong circular na within 3 days from the filing of the case, shall forward the case to the nearest RTC of the nearest judicial region from the judicial region where the official holds office. So immaterial, mawalang galang na po sa ombudsman, hindi immaterial na po yung kung na-dismiss po sa pagka-mayor, nandun pa rin ho yung impluensya. And sino Yun po yung gusto nating ma-prevent. Opo. Sino po ang? Senator, para po gumalaw ang Kapas Court on this, kailangan bang may umapila? Voto proprio. Wala na po. May order po ang Supreme Court sa lahat ng court na pag may ganitong sitwasyon ay within 3 days. Ito po yung Office of the Court Administrator Circular 211-2019. Alam niyo po, kailangan gawin ito kasi pag ito po ay umakyat na, nag-apela, umakyat ng Supreme Court, ito po mga isyong binabanggit ko can even be raised for the first time on appeal. Sayang naman po lahat yung ginawa. May invalidate lahat yun. Baka po yung abogado ni Miss Alice Go, kunyari, hindi gumagalaw ngayon, hindi nga nag-post ng bail, pag ginawa po, pag sila po ay nag-raise na ng ganyan, mababaliwala po, pakakawalan po si Miss Alice Go. Ang gusto ko pong gawin, ilagay na po lahat ito sa tama. Yes. Para po walang butas, walang lusot. Baka po hindi rin nakita ito ng Kapas Court. Mayroon po ba kayong plano at least man lang to write them or call their attention? Well, I'm sure nakarating na sa kanila dahil nasa balita na po. Palagay ko po, narinig na po ito. Maging ang Secretary of Justice nagsalita na parang may mali daw ang ombudsman kung nabalitaan niyo ngayon. Okay. So, ang mangyayari po ay hihintayin na magdesisyon ay na umakto po ang Kapas Court on this. Pero yung, paano po yung kustodiya pa rin? Nandun pa, wala tayong magagawa ngayon. Nasa custodial center ng PNP sa Krame. Pero tingnan niyo po ito, Ma'am Sheryl. Kung talagang Kapas Court yan, bakit hindi na lang ni-refer ni Kapas Judge doon sa Camp Ulibas? Mas malapit po yun sa Pampanga. For the safety of kung may death threat nga. Mas malapit po yun kaysa mag-travel siya ng malayo. Galing Metro Manila. Okay. Pero mas malapit po yung Camp Olivas ng PNP sa Pampanga. Pero ulitin ko po, lahat po ng sinasabi ko po ay sang-ayon sa batas. Yung OCA circular ang pinakahuli at meron pong decided case din dito, yung non-case, yung NON case na sinabi nila na ang purpose ng batas na ito is to prevent undue influence. And the case... Hindi naman ho nakalagay doon sa Republic Act 1060 na incumbent po yung mayor. Kasi at the time the crime was committed, mayor pa ho siya noon. Senator, yung kaso naman po ngayon na nakasampa po kay Guo ay bailable, but they opted not to post bail. Yun na nga ho. Siguro yung lawyer na nila, kung ano yung game plan nila, ang makakasagot niyan. Dahil po ang sinasabi daw ng kanyang kliyente, sabi po ni Attorney David, ay mas kampante siya sa security na ibibigay sa kanya ng PNP dahil po sa death threat. Nila yan, dahil sa may issue ganito, anytime pag nag-file, mali po yung venue. Anytime pag nag-file sila ng petition for habeas corpus, makakawalan yan. Okay. Pero kung ma-assure din po ba
or baka kasi ang sabi po ng iba, ayaw lang po mapunta ni Guo sa custody po ng Senate. Parang ganun nga ho. Ano po ba Parang ang ganun basa nga, ho. nyo? Dahil maliban po kayo senador, kayo rin po ay abogado. Pero- Pinag-usapan pero natin alam niyo game po, plan. Oo. Pag naitama na po itong venue, jurisdiction, pag nailagay na halimbawa sa Valenzuela Regional Trial Court, iraraffle po yan eh. Opo. Kasi multisala ang Valenzuela. Pag na-raffle dyan, pwede na ho talaga magkaroon ng tamang kustodiya ang Regional Trial Court. Kaya ko lang naman sinabi yan kahapon, kasi kahapon, hanggang ngayon, defective pa lahat. Ang wala lang defect ay yung warrant of arrest ng Senate. Kaya sinabi ko, ang may kustodiya dapat ay Senado dahil tama yung aming warrant of arrest at yun po yung ginamit sa Indonesia. Okay. So, ngayon Yung po, RTC kasi September 5 lang yung kanila. so, Senator, you're saying, kung kunwari po, hanggang ngayon, or until this week, hindi po umakto ang Capas Court, kayo po sa Senate ang dapat may kustodiya kay Alice Guo. Pwede niyo Dapat po yung tama po. i-apela. Yun po yung sinasabi ko kahapon. Oho. Yung po sinasabi ko kahapon. Kasi baka makagawa, hindi na dapat pag-usapan natin to, baka makagawa ng mga dahilan yung abogado nila kung bakit pwede siyang pakawalan. Aha. So pwede pong anytime now, dapat ilipat na po actually sa custody ng Senate si Alice Guo. Dapat po ganon. Dapat po ganon. Para para ma-cure po lahat yung defects. Sino po ang aakto niyan on behalf of Senate? Dapat po yung committee namin. Alright. Pero dapat igalang din yung RTC sumulat. Pero ang committee po namin ay hinihintay po yung sagot ng ombudsman. Pero palagay ko po ang sagot ng ombudsman tama yung ginawa nila. Aha. Oh, okay. So meron tayong impasse ngayon at ang pinakamaganda siguro dito ay umakto. Sundin na lang nung Capas Court yung Supreme Court circular. So ano po ang tingin yung or action, pinaplanong action po ng committee just in case na wala nga po naninindigan ng ombudsman on that and ang Capas Court po ay hindi sumagot para sabi nyo nga po hindi naman yung ang Capas Court po ay obligadong kumilos. Oh, okay. Kasi may administrative circular sa kanya ang Supreme Court. At mandatory po nakalagay doon that the court shall forward the case to the nearest judicial region. Yung next. May example pa nga ho doon sa circular Ang nakalagay ho doon sa circular, for instance, pag mali ang file sa Gumaca, Quezon, ay dapat i-forward sa RTC, Labo, Camarines Norte. Pero again, sabi Nasa nyo... harapan ko po ngayon, Opo. Pero again, sabi nyo nga po, Senator Tolentino, hanggat hindi pa, wala pang umaaksyon na maitama ito, pwede na or dapat na agad-agad mailipat yung custody sa Senado hanggang maitama po ito. Correct po. Para wala pong legal impasse. Yes. But would you request na ilipat na po within the day si Alice Guo sa custody po ng Senate? Hindi naman. Minotion ko na po yan kahapon, pero tingnan po natin kung ano mangyayari ngayong araw na ito. Alright. Okay. On another note po, maila pa rin yung pagsagot po ni Alice Guo, Senator Tolentino. Ano po ang aabangan pa sa mga susunod na pagdinig? Well, na-cite na po siya sa contempt kahapon. Ang gusto na lang malaman ng Senado rito, ng committee, kung sino pa yung mga kasabwat. Humihingi po siya Doon po tayo kung sino yung kasabwat. Humihingi po siya ng executive session. Yun po ba ibibigay nyo, pagbibigyan? Nasa chairman na po ng committee namin yun. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Senate Majority Leader Francis Tolentino. Samantala, naghain ng kaso ang PNP, CIDG at PAOK sa DOJ laban kay Cassandra Leong at iba pang sangkot sa operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga. Para sa Update Live na magbabalita mula sa Maynila, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, anong update dyan?
Cheryl, kaninang 10 a.m. na abutan natin ng ilang miyembro ng PNP-CIDG na pumasok sa Justice Hall dito sa DOJ. Yan ay para mag-file ng complaint laban kay Cassandra Leong na umano'y konektado sa POGO operations sa Purak, Pampanga. Dumating ng ilang miyembro ng PNP-CIDG sa DOJ ngayong araw, bit-bit ang mga case files na may label na PNP-CIDG versus Catherine Cassandra Leong, Purak, Pogo. Kasama nila ang 14 na witnesses na nag-file ng complaint. 10 sa kanila ay mga foreign nationalities, habang 4 naman ay mga Pinoy. Nasa 54 katao ang kakasuhan ng PNP-CIDG na konektado sa POGO operation sa Purak, Pampanga. Si Ong at iba pa ay kasalukuyang may kasong non-billable qualified human trafficking. Ang mga ito konektado sa umano'y illegal POGO hub sa Pampanga. Nasabi rin sa presko ng ginagawang kalakaran sa Purak, Pogo. Ang siste, pinapautang nila ang mga manlalaro para dire-diretso makapagkasino. Pero kapag hindi na nakabayad, ay ibinibenta raw sila sa mga iba pang POGO hubs. Kung matatandaan, ni-raid ang POGO hub sa Pampanga Hunyo nitong taon. Cheryl, pinag-aaralan pa ng prosecution na isama sa kaso ang isang civil at criminal forfeiture. Ito ay para makuha ang mga property na ginamit for human trafficking. Yan muna ang latest dito sa DOJ. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Magandang tanghali mga kapatid. Payo ng isang eksperto na kahit kinder pa lang ay hikayatin dapat ang mga mag-aaral na magtanong at sumali sa talakayan para mahasa ang kanilang creative thinking. Yan ay para mapaganda pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kasunod ng mababang grado natin sa Program for International Student Assessment o PISA noong 2022. Sa tingin nyo, anong magandang gawin sa bahay para mas maging matalino sa talakayan ang mga batang mag-aaral? Samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Sa tingin ko po, mas maganda na nagbabasa po sila ng mga libro po nila sa bahay. Kaya atin ng mga magulang po nila na pagbasahin po yung mga anak nila tuwing uuwi sila sa bahay. Para po kahit pa paano, may stock knowledge po sila. Para po kasi sa akin, magsisimula yan parati sa magulang. Kailangan nagagabayan yan ng magulang. Diyan po i-introduce ng magulang yung mga board games, yan, yung mga puzzle quizzes. Yan, kailangan po kasi nade-develop parati yung mga utak ng bata kahit pa sa mga mga gawain lang po na simple. Dahil doon po nade-develop yung mga kagustuhan ng bata. Dapat turuan siya kang magulang niya na mag-adal. Lalo po yan sa magulang po. Dapat yung magulang magandang disiplina ng mga bata. Hindi matututo ang bata pag walang assist ng magulang. Tutor kung kaya. Kailangan gabayan natin ang mga bata. Ganito, huwag kayong mag-ano sa inyong mga kung ano-ano mga gawain. Turuan magbasa, pagsulat. Kailangan talaga ng mga magulang. Kasi yung iba talaga na lang sa mga cellphone, sa mga gadget eh. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Umakyat na sa 14 ang aktibong kaso ng Mpox dito sa Pilipinas matapos madagdagan ng 6 kahapon. Base sa datos ng Department of Health, umakyat na sa 23 ang total cases ng Mpox sa bansa. Pero pwede pa raw madagdagan yan dahil sa ginagawang contact tracing. Dahil dito pinayuhan ulit ng DOH ang publiko na magdoble ingat at iwasan muna ang skin-to-skin contact, lalo na sa mga makikitaan ng sintomas gaya ng rashes. Isa sa binalaan ng DOH ang mga sexually active na individuals. Payo ng ahensya, limitahan muna ang pagkikipagtalik para hindi ma-expose sa Mpox. Kung hindi maiiwasan, baka pwede raw mag-switch muna sa virtual o video call at iba pang paraan na maiiwasan ang matagal na close contact. Hindi ito sexually transmitted disease kasi may mga sakit talaga na yun ang kumbaga bansag, yun ang categorization. Ang Mpox, sinasabi natin na close intimate skin-to-skin contact kasi meron ring paraan ng paghawa na hindi ka naman nakikipagtalik. Nagkakaroon lang ng matagalan, nagdidikit yung balat. Hindi ibig sabihin na parang napahapyaw lang nakis-kiss o napahawak ay mahawak agad.
Michelle, it's day 2 here in Rome, Italy at pasabog lahat na nangyari kagabi sa cocktail party ng Emily in Paris Season 4 Part 2 dahil kinrush. Sinurpresa lang naman tayo ng cast ng Emily in Paris led by Lily Collins and the whole gang. Yan ang dapat yung panoorin sa report na ito. Sinurpresa tayo ni Emily in Paris star Lily Collins kasama ang BFF niya sa show and in real life na si Ashley Park. Nagkaroon ng welcome party sa drop-dead gorgeous rooftop na ito overlooking Rome, Italy. Magkakasama rito ang iba't ibang stars, content creators at models mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Eto na nga guys, talagang grabe. Sobrang ganda ng backdrop for Emily in Paris in Rome. Season 4, Part 2 at syempre all roads lead to Rome dahil makikita natin yung mga adventures ni Emily dito mismo at may experience nga natin. So beautiful! Raise your hand if you're jet lagged. Ang Team Philippines, kasama na ng Mimia, supermodel LA Aguinaldo at ang aktresa si Sofia Pablo na starstruck sa sorpresa ng Netflix. Grabe! Nalikod na nga kami ng Sobrang wow, unreal. Pero, wait, there's more. Pumasok lang naman sina Lucas Bravo, aka ang super heartthrob na si Chef Gabriel ng show, kasama si Camille Razak. At ang power boss ni Emily na si Sylvie, played by Philippine Leroy Beaulieu. La prima parte vi è piaciuta and Si Mimia, di na kinayang kilig. Pili ko siya na surprise sa akin. Hindi, sobrang gwapo sa personal. Oo kasi siya talaga ang bias ko. Si Gabriel more than Alfie. Yeah. Complete attendance din sina William Abadi, Samuel Arnold at Bruno Goeri na mga katrabaho ni Emily sa kanyang PR agency sa show. Kabog! Sa Season 4 Part 2, dadalhin ni Emily ang adventures niya sa Roma at may plot twist na pasabog siya. Mapapanood ito sa September 12 sa Netflix. We're so excited for you to fall in love with the city if you haven't been, just like we did. Core memory indeed, di ba? At hindi lang yan, antabayanan ninyo kasi meron tayong setting tour dito sa Rome, Italy at yung one-on-one interview natin sa cast at syempre sa creator ng Emily in Paris. Ibibigay ko buong-buo yung detalye na yan para sa inyo. Pero sa iba pang showbiz news, syempre yung kapatid natin. Sa UK naman to nangyari. Over the weekend, kinasal na po si Khaled Karen. Siya na po si Mrs. Wrightson ngayon. Congratulations kapatid. Yan at ang iba pang showbiz news sa report na ito. Ginulat ni Joshua Garcia ang housemate sa pagbabalik niya sa Big Brother house. Kilig na kilig ang PBB Gen 11 housemates na nakibonding ang aktor sa kanila. May pagpapasaya at aktingan pang nangyari. Sabi nga ni Joshua, na-miss niyang PBB house at si Kuya. Naging housemate din si Joshua noong 2014 at nakasabayan niyang winner noon na si Daniel Matsunaga. Kinasal naman si News 5 showbiz anchor at kay Alaman Queen Khaled Karen sa kanyang British fiancé na si Luke Wrightson. Ginawa ang ceremony sa Ravenhall County sa United Kingdom. Intimate ang outdoor wedding na dinaluhan ng kanilang dearest friends and families. Sabi ni Khaled Karen, beautiful sunny day ang dream nila sa kanilang wedding venue. Pero naging maulap at foggy man ang araw ng kasal, para kay Khaled Karen, siya pa rin ang luckiest bride. Dahil masasabi niyang ikinasal siya sa clouds. Congratulations kapatid! At yan ang latest sa showbiz mula rito sa Roma, sa Italia. Back to you, Cheryl, dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.